Kasado na ang barangay at sangguniang kabataan election sa Negros Oriental sa darating na October 30. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ilalagay ang probinsya sa ilalim ng COMELEC control sa unang pagkakataon. Naunang sinabi ng pulis na bumababa ang bilang ng krimen sa Negros Oriental matapos ang pamamaslang kay Governor Roel Degamo noong Marso. Minarapat po ng inyong COMELEC na ituloy ito sapagkat base po sa nakalap namin, napatunayan po talaga namin overwhelmingly na talaga naman ang gusto ng mga kababayan natin doon ay tumuloy ang eleksyon sa October 30. Ganon din naman po ang PNP at AFP. At this point, there is really no impossibility of holding the election. Isusunod ang implementasyon nito kapag nailabas na ang guidelines o standards ng COMELEC control, kasama sa mga gustong linawin ang magiging papel ng lokal na pamahalaan at iba pang panuntunan kaugnay ng deklarasyon. Paliwanag ni Garcia sa pagsasailalim sa buong probinsya sa kanilang control. Pwede naman kasi magbago yung declaration din yon as we go on. Ang importante in the meantime, buong probinsya ang declaration. Because of the fear na baka kasi kung may fear dito, may mga pangyayari, mag-spill over. Kabilang sa batayan ng deklarasyon ang history o patuloy na alitan ng magkabilang partido, insidente ng karahasan kaugnay ng politika at serious armed threats mula sa mga komunista o pribadong grupo. Kapag idineklara ang COMELEC control sa isang lugar, hawak ng COMELEC ang mga national at lokal na opisyal at empleyado, pati na rin law enforcement agencies. Nangako ang COMELEC sa mga Negrense na walang magiging pagbabago dahil sa deklarasyon. Ang intention lang naman ng COMELEC ay siguraduhin maayos yung pagkukondak natin ng halalan. Ang importante, normal ang buhay natin dyan, normal ang pamamahala dyan. Yung presensya man, kung meron man ng ating armed force sa PNP will be on the minimal. Bukod sa Negros Oriental, pinag-aaralan pa ng poll body ang ibang lugar na posibleng ilagay sa ilalim ng COMELEC control. Hinihintay pa nila ang rekomendasyon ng law enforcement kaugnay ng Libon Albay at Malabang Lanao del Sur kung saan nagkaroon ng election-related violence. Samantala, pumirma ng kasunduan ng COMELEC, Education Department at Public Attorney's Office para tiyakin ang libreng legal assistance para sa mahigit 800,000 na guro na magsisilbi sa electoral boards. Pinangunahan nito ni COMELEC Chairman Garcia, Education Secretary at Vice President Sara Duterte at Chief Public Attorney Persida Acosta. Iginiit nila na importanteng maprotektahan ang mga guro, lalo na't malaki ang kanilang papel tuwing eleksyon. Paige Javier, CNN Philippines.